Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kumusta? Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsan nyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kining programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church Panabo Chadim Subdivision, Davao del Norte, Grace Christian Church Samal, Island Garden City of Samal, Grace Christian Church Ula Los Amigos, Davao City, Grace Christian Church Overview Ilang, Davao City, ug bisaman sa Grace Christian Church New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Giabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News, uban sa iyang mabiabihon nga personnel, DJ Well, DJ Ka, ug DJ Cap. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Well Galio. Makiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Mahal nga langit nun, salamat ining grasya sa panahon nga gitugot dali kanamo. Tugyan salig na ko diya kanimo. Kining pagsibya na mo karon ni Pastor Freddy sa pag tuon namo sa imong pulong. Gamita kami sa imong purpose. Ug nagapray kami sa teaching ministry of the Holy Spirit nga may magpasabot sa kanamo tanan ug labi na gid sa mga listeners karong kahapon. Salig na ko kanimo ang mga nabilin nga oras. In Christ we pray. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan ug gayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Okay, so adto na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, Pastor Roel. Naala kita karon sa Christian way of life, no? Focus kita sa Christian way of life. Yes. Gitawag gini siya phase 2. Phase 2, ang phase 1 is salvation phase. Ang phase 2 mo na kining Christian way of life. And then padulong kita sa phase 3 nga mo ang pagkinabuhi dito sa eternity unya. Well, alang sa mga permiro pa siguro nagapaminaw ka na to, Pastor Well, basig nabaguhan ka mo niya na, no? Yes, yun na gyud ang atong kahintang na phase 1, na phase 2, na phase 3, no? Permiro nga bahin mo ka nang dapat yun nga mo tuo ikaw kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Nganong tuuhan man nimo siya nga Ginoo ug manluluwas, tungod kay nahibalo kita nga si Jesus Christ, iyang gihatag ang iyang kinabuhi dito sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala, para nga ikaw ako nga motuo ug modawat kaniya ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, ang makakaplag kita sa kaluwasan. Nagatuo kita sa iyang pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw, nga di nagahatag usab kanato og paglaom nga kung kita mamatay man, pagbanhawon usab kita sa malabot nga mga adlaw. So importante ka na kay mo ka na pinakanindot nga decisions kinabuhi sa tao, Pastor Rowell, nga makabaton kita og personal nga relasyon ngadto kay Kristo Jesus, ngadto sa Dios, ug may kasiguruhan kita sa ato ang kalag unya dito sa eternity. Well, kana mo kana ang phase 1 plan of God. Ug kining sa phase 2 plan of God, mao na kining atong pagpangalagad, Pastor Rowell, Or Christian way of life. Christian way of life. Yes, no. So alang kini siya sa ato ang ganti unya dito sa eternity, no. So alang ka nato package deal mo gunang ganti, motibo gyud nato nga nganong niya kita nagapangalagad kita tungod sa atong tinuod nga paghigugma sa atong Dios. Dili kita makabuhat sa mga bulaton, Pastor Well, kung wala gyud nato na experience ang tinuod nga paghigugma sa Dios. Alang sa mga spiritual infant
dili pa makaya nila ang pagpangalagad, no? Ang pagpangalagad aduna pa yung mga halo ng mga gitawag na to o karnalidad sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, o gitawag na to sala, no? Apan sa tiyang magkatubo kita nga sa pagkamtong, mo na ng panahon na nga magkahibalo na kita o kung saan na to pag-stay in fellowship with God. Mao ka na ang pinaka-importante nga bahin sa atong pagpangalagan, no? Dinhi kita karon sa ato ang pagtuon kung saan na to pag stay in fellowship with God, no? Stay filled with the Holy Spirit, no? So importante ka na siya. Siguro Pastor Well, ma-review ba mo kadyot Pastor Well o gamay? O Sorry, Pastor, kaning phase 2. yes, Kristo. Okay. So, i-explain naman to ni Pastor Freddy ganiya, ang phase 1 mo ka na ang gitawag og salvation phase, no? O sa eskwela pa mo na ato ang enrollment, no? So dili jud ta ma-appeal sa plano sa Dios kung dili ta maka-undergo sa phase 1, no? Kaya ang phase 1 mo ka na ang first step, no? Nga makasulod ka sa plano sa Dios. The moment nga ikaw mito kang Kristo nga imong Ginoong manluluwas, nakasulod ka sa unang plano sa Dios, at the same time nakasulod po ka sa ikaduhang plano sa Dios nga mao ang Christian way of life, no? So the phase 2, the Christian in time, this is your opportunity to fulfill God's purpose, no? Will and plan. Your objective sa phase 2 is to grow to spiritual maturity by staying filled with the Holy Spirit, no? So Bisaya na Pastor, magpasakop sa palang Espiritu Kinahanglan Santo. magpabilin nga gigamhan sa balang espiritu. Yes. Gipuy-an o gi-influensyahan sa balang espiritu. Pwede, no? Yes. So filled with the Holy Spirit and learning and applying the living word of God. Mao gyud ang purpose day na to, no, sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios atong kinabuhi, no? Gitawag og Christian in time nga by staying filled with the Holy Spirit, number 1, learning and applying the word of God, no? And do this and you will glorify God to the maximum. Mao Mao din ang purpose. ginang pamaagi. So ang iyang gisgutan jud nga parang fulfill na to ang God's purpose, dapat gyud magstay kita kanunay diya sa fellowship with the Holy Spirit, fellowship with God, no? Kasi kung nag-fellowship mong kita Pastor Well sa Holy Spirit, sa samong pagi nag-fellowship na kita niya sa God the Father, God the Son, Yes. and God the Holy Spirit. Nagpasabot nga limpyo kita sa atong kaugalingon, no? Doon ay mga pipila Pastor Well nga naga-question sila nga pwede ba di kita mahimong limpyo, no? Dili sa tanang panahon nga limpyo kita, pero adunay mga panahon nga pwede kita nga mag-stay in fellowship, probably for an hour, 2 hours bakha, or half day bakha, o kumakaya 1 day, pero ang uban moingon jud nga murag lisod na kay nang usa ka adlaw Pastor Well. But by God's grace, ang Dios tungod sa iyang pagka maluluyon o pagkagrasyoso, pwede siyang magatabang sa matag usa kanato nga diin makamao kita magkinabuhi nga adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios sa taas nga panahon. Mao ka na importante ka na. Padayon Pastor Well. Okay. So ingon diri sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight, take an interest in eternal life to which you were called, and make a good witness. No? So mo din atong purpose good, Mao gina. no? As a believer in Christ nga mahimaya gyud ang Ginoo sa atong mga Kinabuhi. kinabuhi. Nga siya gyud ang matuman gyud nato ang iyang ipabuhat sa tuwa. Now, hinumduman nato na Pastor Will ha nga ang paghimaya nato dili sa ato ang kusog ka na siya. Very good. Basi nagkahuna-una kita nga atong pakpakan ng Ginoong taman, atong daygon og siyang taman, atong alagaran siyang taman para mahimaya ang Dios.
dili baya gid kana mo paagi no. Ang paghimaya sa Dios is simple lang gyud. Dapat limpyo ka sa tubangan sa Dios, filled with the Holy Spirit, and then sa dihang nag-influence ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. Yes, nag-apply kita sa pulong sa Dios, dili na-execute na to ang pulong sa Dios sa matag detalye sa atong kinabuhi. Mao ka na ang nakapahimaya sa Dios, no. Dili pinagi sa atong effort, no. Sige pala, Pastor Bert. Ug nagasunod na kita sa iyong plano ug kabubuton. Amen, amen. Ug matud pa sa Hebrews 12:1-2, since we have a great cloud of witnesses surrounding us, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So mao gyud ni ang ato ang tubong sa pagpangalagad, Pastor Fred, Usaray atong gitana, Pastor Well. na aron di ta maapektuhan sa sitwasyon o dagan sa atong kinabuhi, kailangan mo tutok na kita sa kay Kristo. Yeah. No? Kini mo gud atong mata, Pastor Well. Design lang yun siya nga ang imong pagkatanawon usa lang ka object. Kay kung duha ka object ang imong pagkatanawon, Pastor Well, libat na taniana, no. So di gid pwede nga duha ka object ang atong pagkatanawon. Kung duha ka object ang atong pagkatanawon, malabo ta na, no. Ma-sidetrack ta niana. Kung mutanaw ta kay Jesus Christ, yung mutanaw po ta sa kalibutan, wala na, mapildi ta niana sa atong pagkigaway, no. So muna ang iyang iskutan nila sa Hebrews 12, fixing our eyes on Jesus. Nagkasabot, isa lang yun ang tumong sa atong kinabuhi, Pastor Well, nga atong dapat nga pagkatutukan. Wala gyud, focus lang. Focus lang yun ta kay Jesus Christ, no. And then, ang tanang mga butang na musunod na siya, no. So, para yan, Pastor Well. Okay? Yan, matud pa sa Philippians chapter 3, 13-14, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Keep advancing towards the objective for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, kung din mao din niya atong kalabuton, Pastor Fred. Yeah. No? Nga di kita magpabilin nga bata diya sa Ginoo. Keep advancing toward the objective, you know. So, tama gina, Pastor Well. Nga musaka kita spiritually. Atun nga mabot kita sa point sa gitawag og maturity. Kay diha man gud sa punto sa maturity, diha ang beauty sa pagpangalagad sa Ginoo. Na din ang beauty, na din ang tinod ng kalipay, no. So dapat bisag mutungtong lang yun sa spiritual adulthood, Pastor Well, tama na gina siya, no. Kay kanang spiritual autonomy o maximum spiritual maturity, murag sayo na siya nga daganon sa dihang makatungtong na kita sa spiritual self-esteem. Murag makalabay ka na, kapatong na ka. At least makapatong ta niya na. Pero mga kigsunan, wala nagpasabutan nga hingpit na ta kay niabot na ta sa spiritual maturity o niabot na ta sa spiritual adulthood, no. Makasala paghihapon ta. Pero ang kalainan lang ni Pastor Well, once nga ikaw nakatungtong na nga to sa spiritual adulthood, ganahan na ka mo puyo dito. Ganahan na ka mo stay dito. Ganahan na ka magkinabuhi dito. Ubusa dito mas makasala man gihapon ta, pero dili na ingon nga kanang gitawag na tog sala nga intentional gyud, no. Ang sala dito kanang mga kuan na lang, Pastor Well, ba mga daklit na lang ang mga sala. So, mo ni nakanindot sa dihang abot kita sa spiritual maturity or spiritual autonomy ba or spiritual self-esteem. Mas gamay ang sala kaysa gitawag na to pagbuhat og maayo. Pero sa bata pa ta, mas daghan ang gibuhat nga sala kaysa pagbuhat og maayo. So, adunay kalainan din, no. Pero wala kita nagatudlo, Pastor Well, o kanang gitawag na to sinless perfection, no. So wala kita nagatudlo og sinless perfection. Nagatudlo kita sinless, no. Sinless ang kinabuhi sa usa ka magtotoo. Gamay lang ihang sala nga mabuhat sa diyang makaabot na siya dito sa gitawag na itong espirituhanon nga pagkahamtong. So, dili itong sinless perfection. Kundi sinless
less, no? Murag mamaw sila sound, Pastor Well, pero two words ang kining ikaduha. No, dili tong parehatong connection ang sinless, no. So ang kinabuhi nga nani lang, Pastor Well, no. Once nga makatungtong kita sa espirituhan ng pagkahamtong, mas daghan ang pagkinabuhi nga matarong kaysa pagpakasala. Apan sa daghang bata pa kita diha sa pagtuo kang Kristo Jesus, mas daghan ang pagpakasala kaysa pagbuhat og matarong. So kana nga pagkamatarong, dili na siya ingon nga self-righteousness nga pagkamatarong, Pastor Well, kay nakatungtong naman sa spiritual adulthood. Medyo na naman gud na siya natun-an nga pulong sa Ginoo. Nakakaton nas pulong sa Dios ug nahibalo na Sa mga how to hautos, say Christian way. nakahibalo na sa mga hauto, no? Mao man ay pinaka-importante gud ba? Kaya kung dili ta mahibalo sa hauto, palpak permanente, pildi permanente, no? Paka permanente, no? Sige, Pastor Well, padayon. Okay. So, matod pa diri, live life in the light of eternity. Padayon. Sa to, live life in the light of eternity. Meaning, ang imong kinabuhi dito sa eternidad, dakog danag, no? So, kana siya nagadepende na diri sa phase 2 sa imong Christian way of life ug yun sa nimo pagpangalagad diya sa Ginoo. So, living the Christian life is a process, no? Wala gyoy shortcut diri sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Kanang atong gi-look up nga mga spiritual father na to, no? Dili na siya instant nga nahitabo nga inana na sila dayon, no? It takes time yun. It takes time yun, no? Taas yun na panahon. So, living the Christian life is a process. Too many Christians do not realize they need to learn how to execute the protocol plan of God for their lives. So, unsa din ang protocol? Protocol means a right thing must be done in a right way. So, mao gina ang principles, no, sa Christian way of life, no? Usaon nga magkinabuhi nga madinaugon. Yeah. Oo. So, unsa ganito nga principles sa protocol? Protocol means a right thing must be done in a right way. Tama gina sa Pastor Well, murag kung atong pagkatanaw na sa Pastor Well, murag sama ra gihapon na siya sa dihang magapangalagad ka sa kabubuton sa Dios kay sa usa ka adlaw, Pastor Well, niya nang atak na usa lang gid ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Og makabuhat nang ka sa kabubuton sa Dios when you are in the right place at the right time and at the right gitawag na to task, no, ng mga bulhaton, no. Buti pasabot, Pastor Well, nga dili ka pwede makabuhat sa kabubuton sa Dios nga wala ka sa right place. Tinod. Kung naka sa wrong place, nagpasabot nga dili ka bubuton kadto sa Dios sa atong kinabuhi, no. Now, siguro murag dili masingon ka mo pareha ng inyong kahimtang karon, Pastor, nga wala man mo dito sa inyong old nga dapit, no. Dili ka na siya ma-apply, no. Nay circumstances nga sama niya nga daot ang internet speakers busa dagad nga diri speakers, no. So pero na kami sa insaktong plano sa Dios sa iyang kabubuton. Nakabalhin tinuod kami din tungod kay adunay circumstances, no. Pero nami sa right place gyapon kay nagabuhat mi sa bulhaton sa Dios, nagatudlo kami sa pulong sa Dios dinhi, no, through online o sa over the radio, no. Unya napud mi sa insaktong oras kay 2:30, Pastor Well, insakto gyud 2:30 na nalit lang tagamay kay mi transfer na kita diri. So na nagbuhat ta sa bulaton sa Dios. Unya right task, no. Insakto nga mga bulaton sama nini nagtudlo tas pulong sa Dios. Bisag na ay mga kakulian. Oo, kapadayon kita. Kay dili man pwede nga na isa nga mawala nini, Pastor Well. Para nang naka sa wrong place. Kana din na pwede. Nagpasabot nga dili na kabubuton sa Dios. O kaha nata sa gitawag na dili ta sa right time. Ang right time na to ang magtudlo tas pulong sa Dios. Pero tuwa ta sa ubang dapit nining orasa, tuwa ba ta sa park. So ligo batag dagat dito ron. Batag dagat dili na sa pwede.
o kaha nata sa right place nya nata sa right time pero mali ang atong gibuhat dili mao nga nang lababata karon imbis magtudlo tag pulong sa Dios. Oh. Dili na mao, no? So mo nang ang hisgutan din ha ang protocol yun, doing a right thing in a right way. Mhm. So mo ning sistema, no? Mabuhat nimo ang right thing in a right way when you are in a right place at the right time and at the right task, no? Padayon, Pastor Well. Okay, so mo to ang prinsipyo sa gitawag og protocol, no? So protocol means a right thing must be done in a right way. That's why learning the basics is so important, mga igsoon. Many Christians attend church, and live with an emotional high. No? Pantayan na to niya. Many Christians attend church and live with an emotional high, believing they have really worship. No? This is not executing God's plan. Kaya naman, ang emotions are normal in life. There is nothing wrong sa gitawag og emotion, no? But the plan of God functions on what you think, your mentality, no? Not on what you feel sa imong ipagbati, no? Muna gihagit kita ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So meaning, ang ato de ang tinuod gyud nga pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo dili gyud ay based sa imong emosyon. No? Dili. Kay ang katuyuan di sa Ginoo nga ang tinuod nga pagsimba, ang worship is based on thought, rational, no? Your mentality. Na din siya ang tinuod nga kalipay, Pastor Well. Mhm. Ang emotion is kuan siya naga ano sa tawag na nagauntol-untol ni siya. Variable na, Variable, Oh, no? Samantalang sa mentality na din ha ang gitawag na to stability, no? stability. So, adunay kalainan sa katong variable o sa stability, no? So kung magbase ta sa emotions, yes, untol-untol siya, variable siya. Pero kung magbase ta sa mentality, stable. Ang genuine happiness, ang peace, ang relaxed mental attitude, na din ha sa gitawag na to mentality. Isod mo kay mga lagad sa Ginoo nga based on emotion. Para na yung mga circumstances sa imong kinabuhi. So, kay based on emotion mo yung pagpangalagad. So, ma-discourage ka. No? Mausap ang dagan sa imong pagpangalagad. Kay based on emotion naman, Mao. sa imong kalipay. No? Pero Kung wala kay kalipay, wala kay kalipay, stop kag pangalagad, no? yeah, tinuod Yeah. ka na. Nya, ug malipay na pud ka, mo pakusog na pud kag pangalagad, no? So ang imong pagpangalagad gitawag og kanang ups and downs. Ups and downs. No? Whereas ikaw nagapangalagad sa gitawag og based on thought or rational mentality na nakasabot yung ka who we are in Christ, no? O kinsa gid imong gipangalagaran. So ikaw nga nanay pulong sa Ginoo nga nag-store din mao na toy mohatag kanimo og kanang relaxed mental attitude nga di ka maka-react sa matag sitwasyon sa imong kinabuhi. Kay na kay pulong sa Ginoo nga katunan. Tama gina Pastor Well, no? Relaxed mental attitude importante gina nga masabtan nato. Nga bonus kay na sa atong kinabuhi, Pastor Well, nga nagahatag ta og tranquility o peace sa ato ang soul, no? Malinawon ang atong kalag, no? Relaxed mental attitude. Kasi nini nga kalibutan manggod, Pastor Well, kung wala na to masayri kini siya, gubot kay ning kalibutan na, no? Puno ni siya sa mga gitawag na to kasakitan, mga problema, mga circumstansya, mga bad circumstances. So kung dili ta kabalo mo dala sa mga details of life, malipong ta nining kalibutan na. Pero kung nakay pulong sa Dios sa imong kalag, mo nang imong gingon, Pastor Well, nga relaxed mental attitude. Dili na kabayrag kwarta, Pastor Well. Dili yun.
Kay ang word of God nga imong nakatunan mao toy mo pacify sa imuhang sitwasyon nga makondisyon ka nga kining tanan. Ma-apply din nimo ang pulong sa Ginoo ba? No, sa matag sitwasyon sa imong kinabuhi. Nga di ka maka-react, kundi maka-response ka pinagi sa pag-utilize sa pulong nga imong nakatunan. No? Amen. Muna advantage no sa mga aduna gyoy pulong sa Ginoo nga na-store sa kalag. Amen. Salamat nga na no. So daghan jud kayong dili pa makakuha niyan Apostol Rowell o unsa gyud ka importante kanang ang pulong sa Dios nga mosulod sa ato ang kalag Pastor Rowell kasi kung dili mo gud masabtan ang proseso niya na katong pagtulunan nga gikan sa gitudlo sa pastor teacher mopasok ngadto sa atong kasi ang ulo mong gud nato na divide sa duha Pastor Well no na left lobe na right lobe no and then ang pulong sa Dios mopasok sa atong left lobe sa dihang positive kita and then sa dihang gipasabot kita sa balang espiritu kay trabaho man sa balang espiritu ang pagpasabot niya na mahimo siyang pneumatikos hagiyon bot bisabot Pastor Well nga adunay spiritual phenomena adunay unusual nga panghitabo sa atong kinabuhi. Unsa man kanang unusual nga panghitabo. Buti pasabot nga adunay learning nga panghitabo nga kaniadto wa nimo masabti nya karon nasabtan nimo kanang gitawag nimo aha moment Pastor Well no. So naay spiritual phenomeno no. And then sa dihang kanang nakatunan nimo karon sa dihang imong pagatuuhan ang pulong sa Dios mo transfer ngadto sa right lobe sa imong mentality nga mao kanang gitawag og kardiya. Og dito sa imong kardiya dito mo puyo ang pulong sa Dios. Kay imo na mong gituuhan. Mo nang mo-stay na siya dito sa imong right lobe of the mentality ug mo nang gitawag natong epinosis. Full knowledge no. Complete knowledge. Buti pasabot ang pulong sa Dios nga imong nasabtan imong gituuhan. Mo nang gitawag na to metabolization of Bible doctrine. So dili na basta-basta mo musulod dito sa right lobe of the mentality kung dili ka consistent sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang gitawag ang pulong din ang pulong sa Dios dapat balik-balikon gyud mo pagtuon kay primero nimo pagpaminaw na murag taphaw pa na sa Pastor Well. Until such time nga makana ka nga tinuod gid no. Dapat ang pulong sa Dios magpuyo na gyud sa akong right lobe of the mentality. Mo nang kardiya, no. Ang kardiya Pastor Fed the word kardia, the word heart in the Bible, no? From the Hebrew word lev. Yes, tama Lev. ka na. Pero sa Grego, Sa Grego gitawag kardia. kardiya. Sometimes refers to the intellectual heart. Intellectual heart. It is frequently used for the part of the mentality of the soul Mm. called right lobe. No? Right Yeah. lobe. The local for thinking divine viewpoint. Oo. So muna'y Unay, importante kayong masabtan sa mga magtotoo Pastor Well. Nga din gyud dapat mo i-store ang Bible doctrine sa atong right lobe of the mentality. Dinha ka makabaton og tinuod nga kalipay. Kung nagapuyo na ang pulong sa Dios diya sa atong right lobe of the mentality. Nabitay mga panultion Pastor Well nga moingon sila Pastor Well pareha ng mga ginikanan og anak nakadungog puta niya no nga ginasultian sa ginikanan niya moingon sila nga ninglabay raman sa dalunggan. Kana nga istorya tinuod ba yan sa Pastor Well. Buti pasabot nga ang instruction nga gihatag sa ginikanan o ang instruction nga gihatag sa maestro wa modulot sa kalag. Munang makadungog kita nila nga istorya nga milabay raman sa dalunggan. Kung masukot tumamay, isil-sil gina si muling patakan ba? Kana. Pag mo yung nga isil-sil sa mong alimpatakan, importante ni. Dapat i-metabolize nimo na siya. Dapat tun-an nimo na siya. Sabtun gina nimo. Unya, papuya diya sa imong kalag. Dili kay mulabay ra sa imong dalunggan. Murag ning agi lang sa imong alimpo ba, no? So, adunay mga
tao nga naga-question ug unsaon gyud unsa man unsa pagpasulod sa pulong sa Dios nga moiste sa imong kalag. Now dili po na kanang imong gi-memorize ang pulong sa Dios, lahi po na siya, no? Dili po nang memorize kay pwede nimong gi-memorize nga wa nimo nasabtan. Kinahanglan sabton gyud nimo. Usapon gyud nimo pag-ayo ang pagkaon, Pastor Rowell, para mugawas ang vitamins. Mo na siya, no? Yan. Pag kaon nimo sa pagkaon, insakto nimong pagkakaon niya na kasi ang enzymes nato, Pastor Well, usas siya nga nagatabang sa pag-digest sa atong pagkaon. Nga diin, sa baba pa lang daan, nagsugod na og distribute sa mga vitamins. Og sa dang maabot pa yun sa tiyan, dito dugmuko na sa pag-ayo sa atong dito sa atong stomach. Galingon siya pag-ayo, kay pugaon parang ipang-distribute ang mga vitamins nga to sa utok, nga to sa mata, nga to sa atong mga heart, sa atong mga liver, tanan, no? Sa mga ugat na to. So, mao ka nang mahitabo nga ang usa ka magtutuo nga busog sa iyang vitamina sa gikaon niya, mo nang magtutuo nga ligon. Sa samang pagiusab, ang usa ka magtutuo nga gikaon niya pag-ayo ang pulong sa Dios, giusap niya pag insakto ang mga vitamins sa pulong sa Dios, nakatunan gyud niya ug mipasa nga to sa iyang right lobe of the mentality, mipuyo dito. Dili siya matandog, Pastor Robert, kanang word of God nga nagapuyo sa iyang right lobe of the mentality, muna nagahatag niya og stability. So muna ang importante kayo ang gitawag nito metabolization. Ang metabolization magod kay murag sa termino kana siya sa mga murag medical term kana siya, especially sa nutrition, no? So metabolization, i-metabolize na to ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kanang adunay gitawag nito inculcation. Ang inculcation is balik-balik nga pagtuon sa pulong sa Dios until such time nga ma-instill ngadto sa kalag sa usa ka magtutuo. Adunay retention. Tinuod na retention, and then dali na lang ang recall. Basta na ang retention, ma-recall na sa Pastor Well. Dili na to sa stay filled with the Holy Spirit, Pastor Well. Sige, Pastor Ben. Sige. Dili sa stay filled with the Holy Spirit, importante kayo kanimo kanako mga kaigsuonan, no? Diya kang Kristo Jesus. Nga kanunay kita nga mag-stay diha sa pagkik-fellowship sa balaang Espiritu. Na unsa man nato pag-stay in fellowship with the Holy Spirit. Buti pasabot stay kita sa gitawag experiential righteousness. Kasi kung ma-quench na to ang Holy Spirit or mag-grade na to ang Holy Spirit, na nawala ang atong fellowship niya, na out of fellowship kita. So ang pamaagi gyud nga makapalayon kita stay filled with the Holy Spirit is mo kana siya nga mo-isolate kita sa mga sala. Kay once nga makapasok ang sala, makat off gyud ay murag suga, Pastor Well, nga nakahinumdum ka ganina, Pastor Well, pag sulod nato ang suga ning atong gipasiga pero mikalit nagkapalong nasandigan lang dahil ning atong form mo napalong siya, no? So inguna na ang ato ang pag-stay in fellowship with the Holy Spirit. Once nga makatandog kita usa ka sala, palong yun siya. Murag mo grounded. Yes. Ngit din siya, stop din siya. So, mubalik na siya pagka-stay in fellowship, sa diyan mo gamit na pagka sa rebound. So, ana gid ang proseso sa ato ang kinabuhi. Kay matag karon og niya makasala mo ta. So munang giingon din now that you have accepted Christ as your Savior, what does God expect from you? Gidawat naman ni Jesus Christ, no? Importante ba ning masabtan ning gitawag na to pagdawat kang Kristo Jesus, Pastor Well, kay dagha controversial mo kay ni kining ang gospel bitaw na kinahanglan masabtan yun ang gospel. Yes, importante ginang masabtan ang gospel. Ang kanang gitawag na to ang kamatayon ni Jesus Christ, ang paglubong,
ug ang iyang pagkabanhaw. Importante gina ang masabtan pag-ayo. Usahay aduna ko mga ginapangutana niya na unsa man gyud ang makapaluwas day sa tao, in person ba or in Christ work ba? Importante ka na siyang masabtan, Pastor Well, no? Yes, tinood ka na nga ang work ni Jesus Christ sa cross dapat importante ginang masabtan. Pero adun ay mga bersikulo sa Biblia, Pastor Well, nga nagkatudlo nato nga nagaingon nga si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, ngalan ha, ngalan lang isgutan, mamaluwas. Halimbawa sa Romans 10:13, bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. So nganong nagatawag siya sa ngalan sa Ginoo? Nagpasabot nga nagatuo siya in the name of the Lord. Napoy gisgutan din ha nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. The Lord, ang pagtuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug maluwas ka lagi pang imong panimalay. Now, yes, adun ay mga gitawag na to exposition niya na sa liter nga mga bersikulo, but akong ginatanaw ka na siya, Pastor Rowell, usa ka package nga pagtulunan yun na ngadto sa gospel gyapon sa gitawag na to 1 Corinthians 15:1-3 nga naghisgot gyapon nitungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Mao ka nga importante kayo nga clear ang presentation sa gospel alang ngadto sa mga tao nga kinahanglan makakaplag sa kaluwasan. Kaya kung dili clear ang presentation sa gospel, makuha na sila, malibog na sila. Nakabantay ko sa imong gitudlo kaganina sa Basic Pastoral Training Pastoral nga ang pulong sa Dios dapat ma-present yun sa insakto. Kaya kung dili ma-presenta sa insakto ang pulong sa Dios, mahimo na siyang mali ang application dito sa unahan, no? So mao kana, no? Accept Christ as your Savior. What does God expect from you? So, kay gidawat naman nimo si Kristo Jesus nga Ginoo ug manuluwas, so mo kining sunod, grow in the grace and the knowledge of your Lord and Savior Jesus Christ. Yes. Kinahanglan yun yung magatubo ka sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. Well, kining word pa lang nga grace, Pastor Well, the word grow in grace, kining isa lang ka word nga grace dire. Daghan kay ni siya mga information, Pastor Well. Nga dili wide kay ni dili gani nimo makaya og tudlo ni sulod sa napulo kawalihan. Pertindigan ng grasya gyud. Pertindigan ng grasya. Ug tagsa-tagsaon mo pagtudlo ang grasya gikan sa common grace, efficacious grace, saving grace, ngadto na sa logistical grace, super grace, ultra super grace, ngadto na sa dying grace, until sa surpassing grace. Dili nimo matudlo og duha ka bulan nga walihan sa imong simbahan. So kining word diri nga pangunya grow in grace, taas-taas kay kini siya nga panahon nga imong pagatunan ug unsaon nimo nga magatubo ka sa grasya. Kay dili ni isa ka pagpilok ng Pastor Will nga mutubo dai ka sa grasya. Dili. Nga masabtan din nimo ang grasya. Usa ka proseso ni. Piting taas ang proseso ni ug kining gitawag na nato and the knowledge of your Lord and Savior Jesus Christ. Knowledge, unsaon nimo pagkahibulo nga ang 33 years nga pagkinabuhi ni Jesus Christ kalibutan, unsaon nimo pagkat-on niya na sa usa lang ka bulan. 33 years nang kinabuhi si Jesus Christ. Unsaon nimo pagkahibalo sa iyang karakter? Unsaon nimo pagkahibalo sa iyang mga ginabuhat? The knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, dapat mahibaluan nimo siya. Ug usa na niya na katong iyang gibuhat sa cross. Daghan kay mga information diri, Pastor Well, kini lang ang bersikulo 2 Peter 3:10. So muna nga sa spiritual maturity is the goal for every Christian, no? No, Jud. So dapat magatubo kita nga to sa spiritual nga pagkamtong. Now, to reach spiritual maturity requires 3 things, no? Para nga magatubo kita, nag-require kini siya tulo ka butang. Unsa ning tulo ka butang, Pastor Well?
Una, ang stay filled with the Holy Spirit. Muna nang mention na ito ganiya, Pastor. Sige, padayon Pastor Na Rod. pagpabilin gayud kita nga muuyon o magpasakop sa balang Espiritu Santo. Nya study under the will qualified pastor, no, tinudjod no nga ang imong right pastor karon kung asa man ka naga-fellowship mao gina ang gamiton sa Ginoo nga mo fed sa imo sa mga espirituhanon nga aspeto. Pero sadto si daghang kay mga manibahay karon nga moabot sila sa simbahan no ana tunga-tunga na sa walis pastor, no? Dapat kung naman tay desire kani gitod lesson na to karon spiritual maturity is the goal for every believers, no? So goal yun na to nga magtubo ta pero dili usahay dili ta punctual sa tong oras. Kung pildi kita sa oras Pastor Rod, pildi na kita na, no? Pildi na kita. Kaya nga naman, isaragod ta sa isa ka Domingo mo simba. Nya late pa ka. No? So unsa na lay learning ana? Wala nagpasabot mangguna Pastor Well no nga legalista kay ta sa oras, no. Dili na siya nagpasabot nga legalista sa oras, no. Ang ato ang sabot din nga gikinahanglan good steward ta sa oras. Mo decision jud ka. Kay ang Ginoo naghatag na tug 1 hour nga pagsimba nya makuha na usa ka minuto guilty na mong kana. So buti sabot nga nakawatan na nato ang usa ka oras nga supposed to be nga gigahin nato para sa atong pagalagad sa Ginoo. So dili na pulong nga legalist kundi we must be a good steward sa time nga gihatag sa Dios nga sa atong kinabuhi. Parang dili po tag guilty, no? So kung mapildi na maganita sa oras pa lang sigurado na nga sa Christian way of life kapag kita. Di gani na to kay i-manage ang atong time pastoral. So unsa pang uban. So mo nang importante kayo nga masabtan gyud nato ang ato ang time. We need to use our time wisely. Gamiton gyud nato ang atong oras wisely. Palay Pastor Well. Okay, so money, no? Spiritual maturity is the goal for every Christian, no? To reach spiritual maturity requires 3 things. Number 1, stay filled with the Holy Spirit. No, timan na to na. Ikaduha, study under the will qualified pastor, no? Kaya nga naman, mao na siya ang makatabang sa imuha sa pagpatubo sa espirituhanon, no? Nagingon nga acknowledge the authority of the pastor teacher, no? Dili ka sige tan-aw sa iyang mga apan, no? Kundi mag-focus ka sa mensahe nga iyang ginadala. Kaya ang pastor teacher nga nagatindog na diya sa pulpito, dili na siya kung magastorya na, no? Kay siya usa lamang ka mouthpiece sa Ginoo or galamiton para sa imong espirituhanon nga pagtubo. Nya ikatulo, consistently learning and applying God's word, no? So samtang naitudlo ang pastor, imuhang sabton tun-an o i-aplikar kinabuhi. Amen. No? Kay sa ingon niya na musaka ka, muangat ka sa imong espirituhanon nga espiritu. Kay dili man gud mo tubo gihapon Pastor Well, no? Bisan pa og ka nang maka-learn ka nya walay application. Ang maturity na amang gid sa gitawag itong application of the word of God. Tama ka na Pastor Well, no? Now, dagan kita diri sa the sin nature Pastor Well. One of the great falsehood in Christianity today is the idea that Christians do not sin. Wala kita nagatudlo niya na, no? Wala kita nagatudlo nga sa diyang nahimo natang Kristohanon nga dili na ta makasala. Wrong. Mali na siya, no? Na ang old sin nature nasa ato nagpilit pa sa atong lawas. Pero kinahanglan makabalo ta kung saan nato pagpildi sa atong old sin nature. Dili na lang yun pwede Pastor Well nga permanente na tang pildi sa atong old sin nature, no? So mo kaning nagaingon diri sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin,
we are deceiving ourselves. Now, do you know why you sin? Nahibalo ba ka nga nakasala ka? Yes, it's because you have a sin nature. Ang sin nature na to, nag-influensya mo guni siya ka na to sa pagkasala. You know? Ug sa dihang mikagat kita, pinagi sa tong volition, muna nakasala kita. Yes. So there will never be a time in your life when you enter into what is often called sinless perfection. So dili pa ni siya mahitabo ang sinless perfection. Not unless Yeah, nata sa phase 3. yeah. Mahitabo lang ang sinless perfection dito na sa taas niya na sa langit na niya na. As a result of spiritual growth, you will succumb least to the temptations of the sin nature, but you will always be susceptible to sin. Yes. So ang bot niya pasabot nga kung magatubot ang atos pagkahamtong, makalikay ta sa mga temptation, mas gamay na lang ang sala. Pero wala nagpasabot Nga di makakasala. nga di na ta makasala. Kanilang, ang advantage sa ani, kay ikaw nakakato ng gusto sa Ginoo, dali na ka makarecover kung makasala man. Oh, tama gina. So, Dali ka makarecover kung makasala ka nya. dali po ka makasagang, Dali ka makapanagang nga mas nga di maka makasala. hindi ka makasala. Tama ka na, Pastor Well. So, sabot mas gamay ang sala, mas daghan ang pagkinabuhi ng Yes. matarong. Now, so you received the signature from Adam when you were born. Tama ka na siya. No? Natay signature sa atong pagkatao. You were born physically alive but spiritually dead. Mhm. Patay gid kita. Espirituhanon sa diyang mahimugtog kita. At the moment of salvation, God the Holy Spirit comes to live in you. So, this sit-ups on an ongoing battle for control of your thoughts between the Holy Spirit and the sin nature. So, mo kining hitabo sa takna sa kaluwasan, ang God, the Holy Spirit, may puyo po diya sa imong kinabuhi. So, munang nanay duha ka nature diya sa sulod sa itong lawas, Pastor Well. Nga nag-influence. Nag-influence. So nana ang old sin nature, nag-influence siya nato sa pagkasala, pagbuhato, mga butang gitawag nato pinasikat sa gahom sa unod. Kung na po ibalang espiritu nga nagapuyo sa atong lawas, Pastor Rowell, Mhm. nga nag-influence ka nato sa pagbuhat sa mga Diyos nun nga mga kaayo. So duha na ang nasa sulod. Volition is the issue. Mo ka na nga Imong pagpili. ang imong pagpili importante kaayo kay gawas nun man ta wala man ta gigawngan sa Dios nga kay anak na kanako ha kinahanglan diri na jud katanan ha wala man ta gigawngan sa Dios Wala din. gitagaan man ta gagawasan kay para ba yan sa atong ganti kung moingon man lang ta nga gigawngan nato sa Dios nga magsunod ning kita sa iya sa pagkamatarong nga tanan sigurado na yung nga makaganti ta niya na kung dili may na pamagi sa Dios mupili ka. It depends upon your volition. Sa dahang nagatubo ka nga sa pagkahamtong, imo bang pilion ang pagsunod sa pagkamatarong o ang pagkadautan ba? O kung musunod ka sa pagkamatarong, ato na ganti mo sa malabot ng mga panahon. Ikaw gyapon ang ipili niya na. So mo ka na nga sa Galatians 5:16-17, nag-ingon siya, I say walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Mhm. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Nag-iikuan pastor sa sulod no? Battle. Battle. No? Duha ka nag-influence sa sulod. Nakahinumdum ko, Pastor Well, ato na yung mga krusada nga nagapanghibat itabo sa Davao City. Kini ang iyang gigamit nga bersikulo o ang iyang emphasis ingon ani nga doon na rin duha ka kairo sa sulod sa kinabuhi sa katao. Oo. Ang isa itong ngero o ang isa puti ngero. Mhm. O nagadepende sa tuwa kung kinsa ang atong ginapakaon. Kung kinsa ang atong ginapakaon, mo gitong magmadawgon. So kung gipakaon na to ang itong ngero, niwa na to gipakaon ng puti ngero, pawaya sila, Pildi gyud puti. mapildi gid ang puti. Kana kung parehas la kanagko lang yun. Kay luya man kay kaon. Ayaw pakaon na, ubusak si mana ang puti. Ang itom yung pakaon nun. Pawaya sila pagkaman sa usak si mana, pildi gid ang puti. Pero kung pagkaunon mo ang puti, ang ito ang hindi mo pagkaunon, sa usa ka semana, pawaya sila pagkahuman, Pildi po rin itom. mapili din ang ito. So,
nagadepende di ay sa ato ang kinabuhi kung kinsa ang atong ipakaon. Kung ang atong kinabuhi, ang old signature na to, gipakaon na to kanunay sa mga pangandoy nga kalibutanon, mapindi kita. Magsigitag pakaon niya sa mga butang nag-influensya ka nato sa pagkapot sa mga temporaryong butang sa kalibutan, mapindi kita. Pero kung ang atong Holy Spirit mo'y atong gipakaon na to sa mga espirituhanong butang, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa itawag na to pagbuhat sa mga buluhaton nga sa kamubutang sa Dios, kanunay kita nga nagabasa og mga books nga diin espirituhanon nan nagpasabot nga magmadaugod kita sa atong Christian way of life. So depende ko nga sa atong ipakaon day Pastor Juan, no? Mo kana nga importante bitaw kay nga pakaunon nato ang atong kalag kada adlaw sa pulong sa Dios. Kay kung dili day na nato pakaunon siya, mabiyag niya sa pikas. Overpower siya. So mo kining Galatians 5:16 to 17. Maka na ko grabe ka accurate kay no ang illustration sa duha ka ero Pastor Juan. Tinuod yun, na silang duha sa sulod sa itong kinabuhi. Nagsigi na sila away sa sulod, conflict. Ang itong gusto niya birahon ang puti. Ang puti po gusto ko niya nga birahon ang itong. Puro sila dominant? O puro sila dominant. Ug mo ka nang ingon ni Apostol Pablo nga matuto niya, for these are in opposition to one another. Opposition din sila. Ang itong dili niya gusto mo sunod ka sa puti. Ang puti po dili niya gusto mo sunod ka sa itong. Wadyo rin sila, rival gini do? Rival gini sila. Ubusan mingon siya, so that you may not do the things that you please. So, ang katuyuan ni duha, kung ikaw man ang puti ngero, dili gusto sa puti ngero, nga dili mapahimot nimo ang itong. Ang itong pungero, dili niya gusto nga mapahimot nimo ang puti. Wadyo away gid. Away gid sila sulod. So muning ang atong kinabuhi karon, nganani. Dili gusto sa balang espiritu nga magkinabuhi ta nga uyon sa unod. Nga mapakaon na to ang atong unod. Pero ang atong unod, dili ko niya gusto nga mapakaon na to ang espiritu kay bati lagi sila, away sila sa sulod. O mo ni nga si Apostol Pablo, nagingon si Pastor, sulti kini ni Apostol Pablo, tungod kay experience niya sa iyang kinabuhi, Pastor Ruel. That choice is yours, good. That choice is yours. So, diri sa Romans 6:12, ning siya, do not let sin reign in your mortal body, so that you be its lust. Mo ni yung giskutan. Pag magbasa na gani kag Romans, dili na nimo mapildi o saan yung pagpildi ang mga old signature. Please try to read Romans 6. Kung makaya man nimo ang entero nga book of Romans, pagkanindot nga nga libro, no? Kaya dili nimo makita kung saan pagkinabuhi nga diin mahimo ikaw ulipon ngadto sa pagkinabuhi nga mataraw. Kini daw these are mandates from God, Pastor Wen. Ako sinakay kasulti ato Pastor Wen. Matagay sumpay ato yung manggingan, Pastor Pedro. Sige, padayon sa Pastor Wen. Tama gito yung manggingan ganyan. At the moment of salvation, every believer is indwelt by God, the Holy Spirit. Tama. Indwelling is a once for all thing. It cannot be changed or lost. The Spirit indwells every believer at the time. No? At that time. Karon kay gipuy-an naman ta sa balang Espiritu Santo, but with the indwelling, an inner conflict begins between the Holy Spirit and the old sin nature. Monong nanay away. Nanay away. Muna nga, our volition, our freedom to choose is the arbiter in the conflict. Tama din sa Pastor Wen, no? We decide moment by moment who will be in control of our soul. Tinawagi ka na, no? So, kay kung sa dili pagod na magtotoo, Pastor Isa na may usara man gud ang nag-influence. nag-dominate na to. Nag-dominate. Ang old signature naman God. So, buti sa bot, wala to'y away sa sulod, ang tanan niya yung gibuhat, alam na yun to sa old signature.
Pero sa din nahimo naman gud ang magtotoo, yes, giatbangan naman gud ni siya, no? Na-counter niya, no? I-counteran ng old signature o mo ng Holy Spirit, mo na nga ang balang Espiritu nagapuyo na sa atong ginagawa. Pero wala na kusabot nga nawala ang old signature kay gipuyo ang Holy Spirit. Nagyapon ang old signature. Ug mo kining giingon ni Apostol Pablo nga grabe ang opposition sa duha sa sulod sa atong kinabuhi. Mao kana nga ang kadaugan nato naalang gyud sa ato ang kalag kung napuno sa pulong sa Dios, gipakaon na to ang atong ang puti nga bahin sa ato ang puti nga iro sa ato ang lawas O respetuhan ng aspeto. espirituhaton nga aspeto magmadaog ta. Kadaog yun. Pero kung pakaunon na to ang itong mapindi gyud kita. Pabaya ka sa atong Christian life. Pabayata, no? Wa joy victory. Wala victory pastoral kay ang mahitabo manggod malipong manggod ka sa mga pangandoy nga kalibutan kung hindi mo ipakaon ng old signature. Tanaw bitaw ko sa Facebook bitaw, mga kahigalaan, makaing ko yung taon. Naka-focus pa din siya. Mailhan Nga kalibutan. mailhan mo ginato Pastor Rowel nga mas mugat pa ang mga kalibutan ng butang kaysa espirituhan ng mga butang. Mao lagi na 8 months maturity. Yun. Kanus among kita magatubos pagkahamtong. Now dili man ko hatag kaninyong timeline nga dapat mapadali mo sa pagtubo, pero akong ways unta nga dapat mapadali yun. Pero mo lagi na kamo man gyud ang mopili niya na. Kamo Pastor Will, pala Pastor Will. So, ka-mention man ka og 8 months maturity pa sa faith. Oo. So, unsa ganito ang requirements Sa sa pagtubo? yes, So, katong gitan-an na mo ni Pastor Pidi kaniya una, stay ang gitawag og stay filled with the Holy Spirit, stay under the will qualified pastor. Kay mao ra gini makatabang sa imo nga motubo ka spiritually. Nya consistently learn and applying God's word. O kanang tulo. O nagisgutan. yeah, Okay, nagisgot pa sa Pastor Pidi og it demands spiritual growth. kana gyud. O nya kining tulo ka spiritual maturity naga-requires man ni of 3 things. Kana So, stay filled with the Holy Spirit, study under the will qualified pastor teacher, number 2. Number 3, consistently learn and applying God's word. yeah, tinod mo muna hinumduman ninyo mga kaigsunan no nga prerequisite ba yan ng stay filled with the Holy Spirit kay dili mo ka makakaton sa pulong sa Dios Tinod. mabalintuan na siya, no? Halimbawa, nagtuon tinuod ka sa pulong sa Dios pero na kay sala. Dili man makatrabaho ang malang Espiritu. So una gyud ang stay filled with the Holy Spirit. Dapat na di kay fellowship. Fellowship nagpasabot nga wala kay sala. Kay kung na kay sala lagi, Out of fellowship. maot ka o fellowship ka. Kaya kanang stay filled giingon ni Pastor Pidi, napisulti nimo. Mao man na ang gitawag og temporal fellowship. Oh, yes. Oh. Temporal fellowship, either you get out or you get in. No? So muna nga, pag naka sa fellowship sa Holy Spirit, the light is on. The light is on. Mao yung giingon kaniya. So, ang suga, nagsiga. Meaning, magka-perform sa imo ang balang Espiritu Santo Makatrabaho ang malang Espiritu sa imong sa mga katuyuan o plano sa Dios sa imong kinabuhi. Maka-influensya siya sa imong ginabuhi. So muna na makakato na ka sa pulong sa Dios. Yes. Mo learn ko sa pulong sa Dios. Oo. O pagtuon mo sa pulong sa Dios, makakaton ka. Oo. Because the light is on. Atong nakita, ang balang Espiritu nagtrabaho sa imong kinabuhi. Nya, napisulti yung Pastor Pid. Nya, og out of fellowship ka, dili maka-recognize sa authority sa pastor teacher kay Dili. makaingon man ka nga pastila ni pastora ni muli mali-mali man ni. Oh, No? pwede. O mag-focus ka sa iyang pagkasiya. Magsige kag komentaryo Sige, sa komentaryo. iyang isulti. Kay Wa kay makatunan. wala. Oh, mas daghan imong komentaryo kaysa imong makatunan. Kay ganoon, karnal mo ka ng gayuna na. Nakafocus ka sa imong kaugalingon, nagiging subjective ka. Objective. Tama. So, mo ka na, no?
importante nga mga kaigsunan, actually, nagatuon man kita sa pulong sa Dios. Ato na lang gining tudo-tudohon karon no. Yeah. Ato na lang yung gaginuton ng mga gagmay nga mga agianan niini kay hangtod nga dili nato makita ang mga gagmay nga agianan niini. Malipat gihapon ta sa unahan no. Dino jud. So mo nang importante. Motong 18 months maturity gap. Magatubo kita sa pagkantong. Siguro mangutana ka mo pastor, antong na magyud mo. Ang among tubag na ni Pastor Ruben, amo na siya ug ang Ginoo. Makita ay raman ta dito sa Bima City Judgment. Di ba puta pwede nga moangkon nga Dili po ta pwede nga mo na anak nga level kay arrogance mo na. So ang ato lang nini nga at least nahibalo ta og asa na ta nga level pero dili ta pwede nga maka-sulti Confirm. na kaninyo. Andito na sa taas ni mahibaluan niya. Sa diyang kita matubang na sa naong ni Crispy so sa Bima City Judgment. Dito ro yang tigi. Dito ni magtigi. Oo. Kami ni Pastor Well, nagtudlo mi dinhi, buti pasabot nga aduna mi nagkatunan hitungod ni. Kung gusto na mo nga I-impart. may impart o makatunan po ninyo kung saan mo nakatunan. But to tell you sa unsang among level, wala pa kami katungod niya na ang Diyos ra ang adunay katungod niya na dito niya sa Bima City Judgment. Oh. Dito magulak lang ta sa paghukom. Pero ginatudlo na mo ni Pastor Rowell tungod kina sa pulong sa Dios nga dapat moadto gid kita sa pagkahamtong. O makatilaw kita, makatagamtam kita sa pagkinabuhi nga hamtong, no? So din hinata sa handling sin Pastor Rowell, no? Mandates papasupin. Sige padayon Pastor Rowell. So there are mandates from God. No? Sige na mandate sa Bisaya pasupin mga kasuguan, katuyuan, kasuguan. no? So there are mandates from God. You may be thinking, how do I contain my sin nature and keep the Holy Spirit in control of my life? So great question. Maayo na nga pangutana. After I became a Christian, it took me over a year before I even know I had a sin nature. And then, I needed to be taught a solution. Yeah. The sin nature will be with you until you transfer from this life. Mo na nga samtang, no? Nga napata sa gitawag og phase 2 or experiential sanctification nagyoy battle, Yeah. no, sa atong Christian life kay battle kini sa imong mga decision sa kinabuhi, imong action, sa imong thought, sa imong motivation, no? Tungod aning napamagyo kitay old sin nature. Nindo po niya ang pangutana Pastor Well, no? Kay naghiskot siya may tungod sa iyang kinabuhi nga after daw nga nahimo siyang Kristohanon ning dagan pa og tuig una niya nasabtan nga nade si old sin nature. Subuti ko sabot nga wala pa nakapahibalo niya, wala pa nakatudlo niya niining old sin nature for a year. Which is perting gitawag na to disastro sa iyang kinabuhi. Kaya kung di mo magud masabtan ning old sin nature, dili gid mo mapildi siya. Diligid. Sumuna nga yes, tinuod ka na siya. Even sa kuha, Pastor Rowell, it takes time. Kung wala ko nakabasa na ining libro ha, mga libro nga nagatudlo mo tungkol sa old sin nature, dili na ko masabtan Pastor Rowell, o unsa din nasa sulod sa akong kinabuhi. Tinodyo. But, niabot ang panahon nga nakabasa akong mga libro, naghislop na tungkol sa old sin nature versus the Holy Spirit. Dito na ko nakahibalo nga, yes, nadi old sin nature ang tao. Niya nadi ay gitawag na to gibuhat ang Dios nga sa diyang ang usa ka tao mutuo na kang Kristo Jesus, gibutangan niya og balang espiritu permanently indwelling sa iyang kinabuhi. Ug busa atong nakita dinha na nato nasabtan pag hinahinay Pastor Rowell og unsaon nato pagpildi ang gitawag natong old sin nature. Ayan. Kung dili pa nato masabtan ang old sin nature, permanente kitang pildi.
You know, Para naman walay victory. walay victory. Oh, kaya nga naman, wa mo kakabalo unsaon pag lihok nga uyon sa Dios. Dili nimo masabtan na Hindi mo kay ma-identify na. ang mga lust of the flesh murag dili nimo mahibaluan nga kana day siya lihok sa old signature sa imong kinabuhi aron nga mag-perform ikaw sa impluwensya ng mga kalibutanon ng mga butang. So busa nagaingon siya din after daw nga naluwas siya ning dagan pa og mga tuig una niya nasabtan nga naa sa old signature. Taon sad. Taud-taud sa og gawas po niya na dapat po masabtan po nimo nga after sa imong salvation di ay naay balang espiritu nga mikuyo sa imong kinabuhi sa katuyuan nga maka-counter attack ikaw o maka-counterfeit sa imong old signature. So dinhi na nakita niya nga unsa ang pagsulbad kining gitawag na to influensya sa old signature sa atong kinabuhi. Nganong manggapangandoy man gid siya, halimbawa nganong gining old signature na to nga pangandoy man nga mahimong sikat, pangandoy nga mahimong kung pwede kwartahan, Way kontento. o mahimong way kontento, mahimong sikat, mahimong dakong tao, mahimong Famous. gwapong service, gwapong balay, old Daghang last, signature na siya. approbation last. Approbation last, material last, power last, sexual last. Morning old signature na to. Karon kung wala nato ni masabti ang atong old signature. Kung saan man nato pagpili. Wala yun. So, Wala tayo know-how. sa sexual last lang daan. Ang imong kinabuhi kung di jud ka kabalo, tanang mga babae nga mangagi, ang imong mata mo pilit gyud. Kung wala mo masabti ang sexual lust. Pero kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios, mo nang mingon na jud ka nga kini influensya na po ni sa Black Espiritu, dili dito ini. You need to say no to the lust of the flesh. You need to say no to the lust of approbation. You need to say no to the material lust. You need to say no to the power lust, to the chemical lust, o unsa pa ng ubang klase approbation lust niya. Pag dili gani ka makahibalo mo sino niya na pildi ka Diyos. Bihag ka na. Pildi ka na niya ang daan. So muna nga na yung mga panahon sa itong kinabuhi nga yes, musulti ta, say yes ta, yes to the Holy Spirit, that means sino ta sa old signature. Pero kung mas daghan ang atong panahon nga mo say yes ta sa old signature, pildi kita Pastor Juan. Piligid. So muna nga ang ato manggong lawas aduna ni say duha ka train, no? Pero ang problema nini kining old signature na to kung di na to masabtan nga duha ka train ini nga tong old signature na siya area of strength, na siya area of weakness, no? Nya kung wala kita mahibalo niya na Pastor Robert, moingon lang ta nga ang area of weakness na permanente natong pikhan. Na may area of strength ang atong old signature. Na, Pwede mo kung siya mo promote og self-righteousness. pwede yun. Kunya kung wala ka mahibalo niya na, Na, ang self-righteousness di ay, ang kanang mga legalistic attitude di ay, area of strength na to kana siya, nga pwede gihapon nga nag-perform kita o nag-execute kita through the influence of the old signature. yes. Pildi gihapon kita. Pili gyapon kay wala may kuan din na. Walay rewards. Wala gihapon. Either sa area of strength sa old signature, nga kung tanawon sa mga tao, maayo kay ka. Halimbawa, simba ka. Area of strength mo, simba ka. Pero pag simba dahil mo Pastor Rowell, self-righteous ka kay ka. Gusto lang nimo nga mailhan ka nga, masinimbahon ka. Area of strength. Pagtanaw sa mga tao, maayo kay ka. Pero pagtanaw sa Ginoo, dili ka maayo. Kita sa Ginoo ang atong mga huna-huna, sumala pa sa Hebrew ng 4:13. Walay dili makita sa Dios. Busa
either area of strength or area of weakness sa old signature, wala kay makuha niya na. Wala kay makuha niya na dito sa binasit Diyos nga. Ang gikinahanglan lang dito sa Diyos, nga dito ka sa power of the Holy Spirit, sa influensya sa balang Espiritu, musunod, mo yield ka sa influence sa Holy Spirit sa atong mga kinabuhi. Murag ito'y madawat siya natubangan. Mora gito'y madawat siya natubangan. Mora gito'y divine good. Yes. Ang sa pikas, pwede kang mga makaproduce of human God sa area of strength. Ayaw na lang tong sa area of weakness. Kaya sa area of weakness, klaro mo gito nga dili gito, bad man gito, no? Nya sad to say kay ang wala kabalo mo differentiate anang divine good ug human good. Nag-expect sila nga may ubay na gyud kog na pondo das Ginoo. Kana po usap na, no? No? Mga linglas sa atong kaaway ba nga sige, pangalagad lang, pangalagad. Nindot na nga nagapangalagad ka. Pero ang atong kaaway miingon siya nga, sige, nindot, nagapangalagad siya. Kuan bitaw, influence bitaw sa old signature, human good bitaw. O di, pindir gyapon ta sa atong Christian way of life. Muna nga ang imong pagpangalagad as Ginoo, sure gyud. See to it nga before ka mo perform diha sa bulaton sa Ginoo, kailangan yung one self-examine, evaluation sa kaugalingon nga tay pa Limpyo ba ka? asa man kun dapitan sa ospitahanon kay masayang na ring tanan. No? Dapat na yung evaluation. Agit before ka mo engage sa maong buluhaton. Dapat question ka, limpyo ba ka sa tubangan sa Dios? Kung nakita nimo nga di ka limpyo, rebound. Muna nga, tinod. Muna nga, sa pag-perform, doon yung pangutana sa kaugalingon. Number 1, am I in fellowship? Kana, mutana mo na. No? Ikaduha nga pangutana, am I doing according to His will? Tama na. No? Tama Kaya na. kasi niya, di plano sa Diyos. Oh. Kasi kung you are in fellowship, nagpasabot limpyo ka sa imong kaugalingon. You are in fellowship, nagpasabot nga filled ka sa Holy Spirit. So, and then, dito na may baluan nimo nga you are doing the will of God when you are in fellowship with the Holy Spirit. So, may baluan nimo nga, kini nga kung gibuhat karon, gibuhat na kong kini siya because I am empowered with the Holy Spirit. Ang balang Espiritu, klaro yun nga nagalihok sa akong kinabuhi. Ligo lang mga akong nga nagasunod sa iyang ginapabuhat nga ni kanako. So, mo nang kabubuton sa Diyos. The will of God is the leading and the guidance of the Holy Spirit. Dili pwede nga mahitabo ang will of God outside of the guidance and the leading of the Holy Spirit. Mo bitaw na nga importante, Pastor Rowell, nga ang una nimong mabuluan nga limpyo ka sa tubangon sa Dios, and then ang pagkasunod niya na nga limpyo ka sa tubangon sa Dios, nga spiritual ka, nga maraming espiritu naglihok sa imong kinabuhi, kaysa diyang naglihok sa imong kinabuhi, nahibalo ikaw nga naa ikaw sa iyang kabubuton. Yes. Huwag yun ay pinataan. And then, sa dihang nahibaluan na nimo ang iyang kabubuton, ning-yield ka. Parehan ni nga itong gibuhat karon. Nga nung nata diri, ni-yield ka. Nahibalo kita nga ang leading sa balang espiritu nga sa atong kinabuhi. Kinahanglan musibya ta gikan sa 2:30 ngadto sa 4 sa hapon. Ug sa dihang ni-yield ta, nahibalo ta nga yes, we are yielding to the will of God. We are yielding to the Holy Spirit. Yes. Nagaubi kita. Kasi yieldiness is obedience mo na sa Pastor Rowell. Isunod ka. Okay, padayon na Pastor Rowell. Medyo oras na kita pa sa Yes, pag lilin ako sa kong relo, insakto ng day atong oras, Pastor Rowell. Wala naman tayo panahon. Busang manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon. Adlong Sabado, o sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services. 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes. O sa iyang kaabag, DJ Well, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Diyos, manamilit na kaninyo. Kini inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Rowell Galio, magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye-bye!